Sa puso ng Makati Central Business District sa pagitan ng mga matatayog na gusali, abalang kalsada at masiglang buhay ng syudad nakatayong isang sentro ng komersyo at karanasan na itinuturing ng marami bilang simbolo ng modernong pamumuhay sa Pilipinas. Ang Greenbelt Mall ay hindi lamang isang pangkaraniwang shopping mall, kundi isang komplikadong tanikalan ng kasaysayan, arkitektura, negosyo at kultura na sumasalamin sa pag-usbong ng urbanisasyon sa bansa. Sa pagdaan ng panahon, ang Greenbelt ay naging isang lugar kung saan nagtatagpo ang mga tao upang mamili, kumain, magmuni-muni at magdiwang. Ang kasaysayan ng Greenbelt ay hindi nagsimula sa isang malaking commercial development, kundi sa isang panahon kung saan ang ideya ng shopping mall sa Pilipinas ay unti-unting sumusulong at nagbabago. Bago pa man naging bahagi ng Ayala Center ang Greenbelt Complex, ang lugar na ito sa Makati isang bahagi lamang ng pagpapalawak ng mga may-ari ng lupa at mga developer na naghahangad na gawing isang sentrong komersyal at lifestyle district ang dating mga bakanting lupa at mababang gusali. Ang pagbuo ng Greenbelt ay bahagi ng mas malaking pangarap ng Ayala Corporation na lumikha ng isang mixed-use development na tutugon hindi lamang sa pangailangan ng pamimili, kundi maging sa libangan, gastronomiya at social interaction ng mga tao. Ang mall mismo ay bahagi ng isang mas malawak na complex na tinatawag ngayong Ayala Center, isang 36.8 hektaryang espasyo na pinagsama-sama ang mga gusali ng opisina, hotel, parke at iba pang mga lugar ng serbisyo at entertainment. Ang Greenbelt ay opisyal na nagbukas noong 1988 sa ilalim ng Ayala Malls, ang real estate subsidiary ng Ayala Land na dating bahagi ng Ayala Corporation. Ito ay tinuturing na isa sa mga flagship projects ng Ayala at sa paglipas ng mga taon ay lumago upang maging isa sa mga pinakatanyag na lifestyle at shopping center sa buong bansa. Noong una, ang mismong konsepto ng Greenbelt ay isang pagsasanib ng mga maliliit na arcade at tindahan na pinilawak at binago upang maging isang malaking retail complex na may mga high-end boutiques, prestihiyosong restaurant, entertainment spaces at iba pang atraksyon. Ang disenyo ng espasyo ay hindi lamang nakatuon sa mga komersyal na interes kundi pati na rin sa pagpaplano ng mga landscape at open spaces na nagbibigay ng natural at maluwag na pakiramdam sa gitna ng urban na kapaligiran. Ang unang bahagi ng Greenbelt na binuksan ay kilala bilang Greenbelt 1 ay itinayo noong dekada 80 at idinisenyo ng isang kilalang Pilipinong arkitekto, ang National Artist for Architecture na si Leandro V. Locsin. Ang kanyang kontribusyon sa arkitektura ng Pilipinas ay malaki at kinikilala sa marami pang iba pang mga pangunahing gusali sa bansa. Ang Greenbelt 1 sa simula ay may isang mas simpleng misyon at struktura kumpara sa mas malawak na complex na kilala natin ngayon. Ngunit nagbigay ito ng batayan para sa mas malawak na pagpapalawak at pagbabago ng buong lugar. Habang lumalago ang Greenbelt, unti-unting nadagdagan ang bilang ng mga wing o bahagi nito. Sa paglipas ng mga taon, nagkaroon ng Greenbelt 1, 2, 3, 4 at 5 na bawat isa ay may kani-kaniyang layunin at tema sa retail at lifestyle experience. Ang Greenbelt 2 ay naging kilala sa kanyang mga high-end restaurant at dining options habang ang Greenbelt 3 ay naging pangunahing hub para sa mga fashion boutiques at entertainment venues. Ang Greenbelt 4 at 5 naman ay mas nakatuon sa mas modernong retail at leisure spaces na tumugon sa patuloy na pagnanais ng mga mamimili para sa mas mataas na antas ng shopping at entertainment experience. Ang ganitong struktura ng maraming wing ay isang salamin ng diskarte ng Ayala Land na pahintulutan ng pag-segment ng mga establishmento base sa kanilang target na merkado. Mula sa mas simpleng mga tindahan at serbisyo hanggang sa mga luxury brands at gastropubs na dinadala ng kani-kanilang mga kilalang chef. Hindi may kakaila na isa sa mga pinakakapansin-pansing aspeto ng Greenbelt ay ang mga matataas na antas ng presyo ng mga paninda at serbisyo dito. Maraming mga mamimili ang nagtatanong kung bakit mas mahal ang mga produkto at pagkain sa mga tindahan at restaurants ng Greenbelt kumpara sa iba pang mga shopping malls sa Metro Manila. Ang sagot sa tanong na ito ay nakaugat sa uri ng target na merkado na pinagtutuunan ng Greenbelt at ang uri ng mga brands na tinatanggap dito. Mula sa simula, ang konsepto ng Greenbelt ay hindi lamang basta isang lugar para mamasyal at mamili, kundi isang aspirational space na nagbibigay din sa prestige at quality. Ang mall ay kilala sa pag-host ng mga high-end international brands na may mas mataas na presyo dahil sa kanilang kalidad at reputasyon. Marami sa mga luxury fashion brands, designer boutiques at fine dining restaurants na matatagpuan sa Greenbelt ay may mga presyo na mas mataas kaysa sa average dahil sa kanilang kalidad, importasyon at branding, mga elemento na hinihingi at tinatangkilik ng upper middle class at affluent na mga mamimili sa bansa.
Bilang karagdagan, ang lokasyon ng Greenbelt sa Makati na kilala bilang sentro ng negosyo, diplomasya at high-end commercial activity sa Pilipinas ay malaki ang naging papel sa pagtulak ng mataas na presyo ng mga produkto at serbisyo. Sa lugar kung saan maraming opisina ng mga multinational companies, mga hotel at mga opisina ng mga high-income earners, ang mga establishmento ay nag-a-adjust ng kanilang presyo upang tumugma sa purchasing power ng mga taong madalas magtungo at mamili sa kanilang mga tindahan. Ang eksklusibidad na ito ay bahagi ng imahe ng Greenbelt bilang isang lifestyle destination kaysa sa isang mass market shopping mall. Ang pagkakaroon ng maraming wing sa Greenbelt ay hindi lamang isang simbolo ng laki ng mall, kundi pati na rin ang isang taktikal na pag-aayos upang mapaiba-iba ang mga karanasan ng mga bisita. Sa kabila ng isang pangalan at lokasyon, bawat bahagi mula Greenbelt 1 hanggang Greenbelt 5 ay may kani-kaniyang karakter at tema. Sa kabila ng tagumpay at kasikatan ng Greenbelt, hindi ito nakaligtas sa mga isyu at kontrobersiya na kinaharap nito mula pa noong pagbubukas hanggang sa kasalukuyan. Isa sa mga pinakapinandigan na usapin ay ang naging petisyon ng Ayala Land na tanggalin ang status ng Greenbelt 1 bilang isang Important Cultural Property o ICP sa ilalim ng National Cultural Heritage Act ng Pilipinas. Ang petisyong ito ay nagdulot ng mainit na diskusyon sa pagitan ng mga tagapagtaguyod ng konserbasyon ng kultura at ng mga developer na nagnanais baguhin ang struktura upang tumugma sa modernong pangailangan ng negosyo. Ayon sa Ayala Land, ang orihinal na disenyo ng Greenbelt 1 na nilikha ni Leandro Locsin ay hindi naganap na mapanumbalik dahil sa mga nagdaang renovation at pagbabago sa struktura at hindi na ito sapat na kumakatawan sa exceptional cultural, artistic at historical significance na hinihingi ng batas upang manatili bilang ICP. Ito ay nagtulak sa publiko na pag-isipan kung paanong dapat balanse ng pagunlad at ang pangangalaga ng mga pamanang pangkultura. Ang mga kontrobersiya at isyong ito ay nagugat hindi lamang sa isyu ng arkitektural at kultura na halaga, kundi pati na rin sa mga reaksyon ng mga mamamayan at mga bisita na nagkaroon ng sentimental na koneksyon sa lumang Greenbelt. Noong Abril 1, 2024, opisyal na isinara ang Greenbelt 1 upang simulan ng plano para sa redevelopment ng buong lugar, kasama ang iba pang mga major malls ng Ayala Land sa bansa. Ang planong ito ay bahagi ng mas malawak na 13 billion pesos na proyekto upang i-redevelop ang ilang pangunahing shopping centers tulad ng Glorieta, Greenbelt 2, Trinoma at Ayala Center Cebu. Ang layunin ay gawing isang mas modernong luxury retail at lifestyle destination ng mga ito na tutugon sa mataas na antas ng mga mamimili at mga brand na nais dumami ang presensya sa Pilipinas. Ang redevelopment ng Greenbelt 1 ay inaasahang matatapos at muling magbubukas sa publiko pagsapit ng 2028. Ayon sa mga pahayag ng Ayala Land, ang bagong Greenbelt 1 ay nagtatampok ng luxury retail spaces, mas modernong architectural design at mas pinahusay na mga espasyo para sa convergence at karanasan ng mga bisita. Ang proyektong ito ay sinasabing magpapalakas sa retail landscape ng bansa at magbibigay ng bagong antas ng retail experience hindi lamang para sa mga Pilipino, kundi pati na rin sa mga dayuhang bisita. Bilang isang sentro ng kalakalan sa Makati, ang Greenbelt ay patuloy na nahaharap sa hamon ng pagpapanatili ng kanyang relevance at attractiveness sa merkado. Sa pagtatalakay sa kasalukuyang kalagayan ng Greenbelt sa merkado ng Pilipinas, makikita natin na ito ay nananatiling isa sa mga pangunahing destinasyon ng retail at lifestyle kahit na ang Greenbelt 1 ay kasalukuyang sarado at sumasailalim sa redevelopment. Ang iba pang bahagi ng complex tulad ng Greenbelt 3, 4 at 5 ay patuloy na bukas at tinatangkilik ng mga mamimili. Ang mga high-end boutiques at restaurants ay nananatiling patok at marami pa rin ang pumupunta sa lugar para sa shopping, pagkain at socializing. Ang reputasyon ng Greenbelt bilang isang aspirational at premium shopping destination ay nananatiling buo sa kabila ng mga pagbabago at isyong hinaharap nito. Mahihinuha na ang Greenbelt ay hindi lamang isang shopping mall kundi isang living institution na patuloy na nagbabago at nag-a-adjust sa pagbabago ng panahon. Mula sa kanyang simula bilang isang simpleng espasyo noong dekada 80 hanggang sa pagiging isang multi-wing lifestyle center na puno ng luxury brand at sosyal na kaganapan. Ang Greenbelt ay nagpapakita ng pag-usbong at pagunlad ng retail culture sa Pilipinas. Ang mga kontrobersiya at issue na nakaugnay ng konserbasyon at redevelopment ay nagpapakita ng mas malalim na diskusyon sa pagitan ng pagunlad at pangangalaga sa pamanang pangkultura.